Hello po! Kamusta pong muli mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron na naman tayo kukumentuhan. Ito po isang balita at interview po sa ating Pangulong Marcos mga katambay. Bago po natin kumentuhan mga katambay, nagpapasalamat po muli muna si Kamanong sa nakagusto po ng ating Balita Channel sa YouTube at TikTok, Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Umpisahan po natin mga katambay at komentuhan po natin ang pahayag o tinuran ni Pangulong Marcos. You also said last week that you found the silence of Vice President Sara Duterte understandable, even as her family members have attacked you lately. And some analysts have even said that the family is out to undermine your policy. How would you describe your relationship with the Duterte family currently, and how would you reconcile your continued allyship with the Vice President and her family's vocal disdain for your policy? It's complicated. It's complicated. But if you ask about the one, of course, that I have the most contact with is Sara. How we were with each other during the campaign, after the election, it hasn't really changed. That's what she always said. She said, "Well, are you all right now? You were in the middle of all of this." And she says, "No, just work. Don't worry about it. Just work and work and work." That's her attitude. All right. Thank you so much for answering. Yan po mga katamay. Nakita po natin ang sinagot ng Pangulo. Complicated ang relasyon po niya sa pamilya Duterte. At ang mga media po, mahusay pong mag-twist ang mga media natin mga katambay. Napakahusay mag-twist. Di ba? Nakita nyo po, parang ang issue po ngayon, talagang nagmula po lahat ang pamumulitika sa pamilya Duterte, mga katambay. Ginagawa pong ulyanin o, may sakit na Alzheimer si Kamanong mga katambay. At parang hindi alam ni Kamanong kung paano nila inumpisahan na ipolitika ang Pangulong Duterte at lalong-lalo na ang VP Sara mga katambay. Di po ba? Ibalik tanaw natin, hindi naman po tayo bago sa mga nangyari kung paano po nagsimula ang ginawa nilang pamumulitika kay Vice President Sara at sa panahon na yon ay nananahimik na ang dating Pangulong Duterte na hindi na sumasawsaw sa politika mga katambay. Hindi na nagpapa-interview. Paano po ang nangyari? Ibalik tanaw natin kasi ang mga media palibasa di umano sabi ni Senadora Amy Marcos ay nakakatanggap daw di umano ng supply o pondo na sinasabi ni Senadora Amy Marcos na malalaking pera na budget na nanggagaling sa Kamara ng daan-daang bilyon ang ginawang budget po, sabi ni Senadora Amy Marcos. Di ba? At yung mga media ngayon, napakagagaling po na talaga kasama po sa pamumulitika po. Parang hindi nila alam ang nangyari kung paano po nagsimula ang lahat ng problema ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Kasi hindi umubra. Hindi po umubra ang ginawa nilang pamumulitika at pagpapabagsak kay VP Sara, mga katambay. Dito po nag-umpisa yon na talagang umpisa pa lang gusto na nilang pabanguhin ang pinsan po ng Pangulo, ang ating Speaker of the House, di po ba mga katambay? Diyan po nag-umpisa lahat kung paano nila bakbakan at banatan. Saan po nag-umpisa mga katambay? Saan nila pinulitika si Sara? Di po ba? Saan? Sa budget? Sa budget nag-umpisa lahat. Pinulitika po nila. Di ba? Lalo sa confidential fund na galing mismo sa Office of the President ang pondo na nirelease. Nirelease po, binigyan po ng pondo na sinasabi nila na confidential fund mga katambay na 100 o 120 million galing sa opisina ng Pangulo nilagay sa Office of the Vice President na matatapos na ang buwan ng taon, halos December na, at na-distribute ng maayos ni Vice President Sara. Pero sila, pinulitika po nila, nilagyan nila ng issue. Diyan po nag-umpisa ang lahat, di ba mga katambay? Ibalik tanaw lang natin, yung umpisa ng pamumulitika
at paninira sa mga Duterte, lalo kay Vice President Sara. Diyan nag-umpisa yun eh. Bakbakan nila sa confidential fund, kasama ang media, kasama ang makakaliwang grupo, Makabayang Black, di ba? Sa Kongreso, inimbestigahan, pati sa COA, walang lumabas ni kakarampot na problema o naging corrupt ang opisina ng Vice President. Nawala na po yun. Natabunan na yung issue na yun. Pero doon nag-umpisa lahat, mga katambay. Binabalik tanaw lang ni Kamano ang pinag-ugatan ng sinasabi ngayon ni Pangulong Marcos na very complicated na sila sa pamilya Duterte. Dahil kung kay Manong nangyari yun, kay Yahya, at talagang hindi ako makakatingin sa mata doon sa taong pinababagsak ko. Lalo ron sa matandang Duterte na nagbangon sa eplido namin bilang Marcos na nakabalik at bumango ang political career nila, di umano. Lalo yung ama na talagang dekada na hindi na ililibing sa libingan ng bayani. Naipalibing nung ngayon sinasabi nga very complicated na tao na mga Duterte. Talagang mahihirapan ka ng tingnan sa mata yung tao na gumawa ng kabutihan sa pamilya mo. Di ba? Tapos pilit mong pinababagsak, sinisiraan, lalo sa politika. Pinagtutulong-tulungan po mga katambay ang mga Duterte. Pinagtutulong-tulungan sa kabila ng ginawang kabutihan sa pamilya Marcos ng mga Duterte. Nakabangon muli. Nawala na yung sinasabing sila yung mga diktador, di ba? Mga magnanakaw, di ba? Mamamatay tao, Nandun pa yung human rights na kinakabit sa kanila. Di ba, mga katambay? Nawala ng lahat yun. Magmula nung maipalibing ni dating Pangulong Duterte ang matandang Marcos sa libingan ng mga bayani. Di ba? Talagang mahihirapan mismo si PBBM, na tingnan si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, sa mata. Dahil mismo si Pangulong Duterte, napakaraming binigay na pabor sa pamilya Marcos. Tulong sa pamilya Marcos. Di ba? Pero si Bongbong Marcos, wala pang naibibigay na tulong sa dating Pangulong Marcos. Yung pagtanaw na utang na loob, hindi niya pa naibibigay yon dahil sa politika, mga tambay. Dahil sa ambisyon, di umano, na manatili at talagang makabalik ng pangmatagalan na, di umano, sabi nila, sa power, di ba? At kasama ang administrasyon lahat, lalo daw ang pinsan na talagang gustong-gustong makapwesto rin, katulad ng BBBM. Di po mga tambay? Diyan po yun eh. Binakbakan nila ng binakbakan, pinagtulungan, at ginipit. Ginipit din po, di po ba? Hindi tinantanan si Vice President Sara sa confidential fund. Ilang buwan po nilang binakbakan yun. At ginipit din nung nakaraang taon. Hindi binigyan. Talagang hindi nakakuha ng confidential fund na gagamitin sana ni VP Sara, lalo sa mga nagre-recruit sa mga eskwelahan na mga kabataan na talagang dinadala di umano sa mga bundok para humawak ng armas sa murang edad, di ba? Dahil ang tanging gusto ng ating BC, ang mga kabataan ay ligtas, safe, di ba? At yung mga tinayo niyang mga offices, the Vice President offices sa buong Pilipinas, siyempre, kailangan yan. Protektahan, di ba? Lalo sa mga makakaliwang grupo. Dahil alam naman natin hindi pa naman nasusugpo yan. Nandiyan pang terorismo, di ba? Diyan po lahat nag-umpisa yun, di ba? Binakbakan na nila. At nung hindi nila kayang pabagsakin ang Vice Presidente, di ba? Hindi nila kayang pabagsakin Tapos lahat pinagtulong-tulungan at hindi kumikibo. Walang kibo ang Pangulong Marcos nung binabakbakan ng kanyang ka-unit team na sinasabi nilang ka-unit team. Hindi po kumikibo. Kailan lang po kumibo ang presidente natin nitong nakaraang araw lang. Saan siya kumibo? Sa West Philippines silang, mga katambay. Dahil nakikita rin po kasi ng Pangulong Marcos na pagka binitawan niya at pinulitika niya ang Pangulong, ang Vice President natin si Sara Duterte, malilintikan na po siya. Sa tingin ni Kamano, magiging malaking problema niya po yun. Dahil si Sara na lang po ang susi. Kaya po nananatili rin po siya
at hindi po talaga, nahahati pa yung mga sinasabing hindi na nagtitiwala sa pamumuno daw di umano ng Pangulong Marcos dahil kay Vice President Sara. Dahil si Vice President Sara ay nananatili pa sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Pero pag yan ay sinipa at tinanggal at pinulitikan na ni Pangulong Marcos, sa tingin ni Kamanong, yun na po ang umpisa ng bangungot ng administrasyon ni Pangulong Marcos at mismong siya, mga katambay. Napakarami po, di ba? At dudugtungan na natin, mga katambay. Inugat ko lang yung pinagmula ng problema nila na ngayon ang media tinutwist. Ang sinasabi ng media, puro ang nagsimula at puro Duterte ang may problema. Pero si Kamanong, alam ni Kamanong kung saan nag-ugat ang problema nila. Sila ang nag-umpisa. Sumasagot lang ang mga Duterte. Sumasagot. At hindi nakatiis, di ba? Hindi nakatiis ang Pangulong Duterte, ang dating Pangulo, dahil binabakbakan yung anak niya. At ang alam ni Pangulong Duterte, ka-uniteam, di umano, di ba? Ka-uniteam nila. Pero pilit nila pinababagsak ang political career ni Inday Sara, di ba? Dahil, kayo po, di ba? Madali lang sagot, di ba? Ambisyon, pangarap, kapangyarihan, di ba, mga katambay? Ano ginawa ng ama bilang ama? Kahit kay Kamanong dumating yun, na nagtatrabaho ng maayos ang aking anak, naglilingkod ng tapat sa bayan, sinisiraan ng mga korap, di umano mga politiko, na mga ambisyoso, di ba? Na ang gusto lang ikapangyarihan. Anong gagawin mo bilang ama? Ipagtatanggol mo ang iyong anak. Lalo kung wala naman talagang korupsyon ang iyong anak. Pinupolitika lang. Ginawa ng ama. Nagsalita. Saan nagsalita? Sa istasyon ni Kibuloy, di ba? Doon po siya nagsalita ng kanyang talagang kalungkutan, yung simpatya sa kanya anak. Sa kabila ng, kinuha nyo, niligawan nyo ang aking anak para lang masama sa sinasabing yung unity. Dahil sa totoo lang, di umano, hindi mananalo si Bongbong Marcos kung tumakbo si Inday Sara dahil nakapwesto ang kanyang ama. Di ba? Kahit pagbalik-baliktarin mo, hindi mananalo, di umano, si Bongbong Marcos kay Sara kung tumakbong presidente, mga katambay. Ano po ang ginawa? Mismong si Amy Marcos ang nagsabi. Niligawan niya, pinilit niya. Talagang napakatagal nilang niligawan para lang si VP Sara mag-step down at tumakbo na lang Vice President at samahan si PBBM, mga katambay. Di po ba? Para makuha nila ang Mindanao dahil walang mananalong Pangulo pag ikaw hindi mo rin nahawakan ng Mindanao. Walang nanalong Pangulo kung ang pagmamalaki mo lang ay Luzon, mga katambay. At ang VP Sara malakas din sa Bisaya, mga katambay. Kaya ang political natin hindi po pwedeng isang paksyon ka lang na makuha mo lang ang Luzon, panalo ka na. Ay, hindi po ganun ang politika. Saka ang politika, kailangan mong sumanib ng puwersa. Ang political po ay paramihan, hindi pa untian, mga katambay. Paramihan yan. At ang isa pa, ano po nangyari, mga katambay? Nung bakbakan na nila ng mga congressman, di ba? At isa pa, ang kagandahan ng bakbakan ni Pangulong Duterte dahil doon sa ginagawa sa anak, di ba? Natuklasan din po ng isang magaling na vlogger at nagsusuri na si Sasot Rogandos. Ang malaking anomalya nung nagpapabagsak kay BP Sara nung mga panahon na yon, di ba? Nung nakaraang taon lang po yon. Pinababagsak nila ang BP Sara sa korupsyon, pero biglang natuklasan ni Sas ang napakalaki at napakatagal na, mga tambay, na korupsyon ng Kamara at Senado sa panahon pa ni dating Senador Pampilo Lacson, yung ginawa nilang special na batas para sa kanila na hindi sila pwedeng kuhanan ng resibo. Tanging pirma lang ang kailangan nila ibigay. Ubus na. Tapos na ang budget. At hindi sila pwedeng i-audit ng COA. Exempted sila, mga katambay. Basta nakapirma lang sila doon sa mga perang hinahawakan nila. Walang resibo. Wala pong nangyari doon. Hindi tinutukan ng media yun, mga katambay.
walang medyang naglakas loob na imbestigahan yun, mga katambay. Isang media outlet lang ang naglakas loob. Ang istasyon ni Kibuloy, mga katambay. Doon lang nagkaroon, ng palabas, halos araw-araw din, na kinu-question ang mga kongresista at ang mga senador sa nahahawakan nilang budget. Kaya nga po nagka-problema, di ba? Nasama na sa problema ang istasyon ni Kibuloy. At ang mismong Kibuloy ngayon ay wanted. Wanted na siya ngayon sa pamamahala ni Pangulong Marcos, mga katambay. Kaya paano? Sige mga katambay, paano mo sasabihin kay Pangulong Marcos na, na siya hindi magiging, paano niya sasabihin na siya malapit pa ngayon? Malapit pa ako sa mga Duterte. Walang nangyari sa amin, ng mga Duterte. Talagang siya mismo, sa puso niya, sa salita, mahuhuli mo mga katambay. Talagang siya mismo, aamin na hindi maganda at maayos, at talagang ang kanilang samahan, sa totoo lang mga katambay, kung lalagyan mo ng logic, talagang parang ginamit lang po, nagamit lang ang Duterte, lalo si dating Pangulong Duterte. Nagamit lang po dahil mula po nung makabalik muli ang mga Marcos sa ating bansa at naluklok na po sa pamahalaan, lalo po di umano daw ang Pangulo na hindi marunong tumanaw ng utang na loob at naging malapit na sa Amerika, na bago na po ang lahat sa ating bansa. Pati po ang foreign policy po ni Pangulong Marcos, ibang-iba na po ang foreign policy niya nung siya po ay nangangampanya, mga katambay. At ngayon po, halos po nakadikit po siya sa Amerika. At talagang sa kanya po, talagang matinding kaaway na po ang China ngayon. Talagang Amerika na po at Western na po ang ating iniidolo ngayon. Nakakalungkot lang po. Sa kabila ng yung China ang pinagkukunan na natin ng malaking ekonomiya sa ating bansa, na nagbibigay sa atin ng napakalaking export sa ating bansa at kinukunan natin, at lalo-lalo na siyempre sa kaperahan, dahil sila po ngayon ang bangko ng buong mundo, ang China. At yung tapang din po natin ngayon, mga katambay, di ba? Na wala tayong kakayahan. Nakikita natin ang problema ng giyera ngayon, lalo ngayon. Migkas na naman ang giyera. Iran naman po ang bumanat sa Israel. Nakikita po natin, di ba? Hindi ba tayo natatakot doon? Dahil napakatapang po natin, lalo yung mga Pilipino ngayon. Sobrang tapang, parang napakadali ng giyera. Pag sumiklab, nakita niyo po sa Iran yung pinapuputok po, mga katambay, kung gaano karami po yun, mga katambay. Yung missile na pinawawalan po na Iran, na wala po tayong ganun at wala po tayong asset man lang para sanggahin natin yung mga missile na ganun. Ang tangi lang po nating panlaban, puro bunganga, puro social media, yung tuta ka ng China, nasasakop ka na ng China. Gusto mo bang masakop ng China? Ganun po, katatapang lang tayo sa social media. Ang ating mga kababayan, matatapang lang po, mga katambay, sa bibig. Pero sa realidad, wala tayong panama sa sinasabi nating, na nangaapi sa atin. Hindi man lang natin kausapin muna. Dahil hindi naman natin kayang makipag-away. Di ba? Hindi natin kayang makipagdigmaan sa kanila. Hindi ba pwedeng pag-usapan muna natin ang problema? Kamukha ng ginawa ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Kaya lang iba na po ang foreign policy po kasi ng ating Pangulong Marcos ngayon. Kaya nagkakaproblema po siya ng malaki ngayon. At mismong si Pangulong Duterte nagsabi sa kanya, pagka ginawa mo yan, tuloy-tuloy na ganyan diskarte mo, talagang taong bayan na mismo ang talagang, hindi ka mapapatawad, mga tambay. Dahil pag nilagay mo ang bansa mo sa giyera at magkakamatay ang mga Pilipino na walang kalaban-laban lang dahil sa bibig, sinasabi mo nasa likod mo Amerika, na panay ang problema ng Amerika ngayon. Ilan na po ang kanilang giyera ngayon na hindi naman nariresolbat at tutulungan. Katulad ng Ukraine, halos 2 taon na mahigit ang giyera ron, hindi matapos-tapos, di ba? Kaya kalungkot lang po. Kaya ito po, si Pangulong Marcos,
sa ginawa po nila sa Pangulong Duterte, sa dating Pangulong Duterte, sa ginawa na administrasyon ni Pangulong Marcos, na talagang politikahin, imbis na magtrabaho ng maayos sa ating bansa, dahil sa dami ng problema ng ating bansa. Yan dyan ang droga, korupsyon, krimen, nandiyan pa mga terorista, kahirapan, di ba? Kawalan ng mga trabaho, nagmamahal ang bilihin, lalo ang bigas na sinasabing pangarap ng Pangulo. Di ba? Ano pa? Ang daming problema, mga katambay. Pero nakatutok lang tayo sa West Philippine Sea. Diyan lang po nagpapangsyon ang utak ng ating Pangulo, mga katambay, sa West Philippine Sea. At yung kanyang mga biyahe, mga katambay. Kayo po, ano po ang masasabi nyo, mga katambay, sa sinabi ng ating Pangulo na very complicated siya ngayon sa pamilya Duterte, mga katambay? Kayo po, malaya po tayong magkukomento, mga katambay. Kayo din po bilang Pilipino. Muli po, si Kamano po, nagpapaalam po muli. At siyempre, tis-tis lang po, mga katambay. Tis-tis lang. May pag-asa pa tayong makabangon muli. Paalam. Bye-bye.